Magandang buhay mga ka-FI! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 na paraan paano umangat ang isang OFW. Bago natin simulan, panoorin niyo muna ang intro na ito. Ako ay Pilipino, nangangarap at nagsusumikap para sa pamilya, gagawin ang lahat. Matatag at may prinsipyo, naglilingkod para sa kapwa ko Pilipino. Lahat kakayanin, kahit mahirap. Nananalig at nagtsatsaga para sa hinaharap. We are the Filipino Institute with more than 80,000 successful graduates, more than 200 trainers, and 15 campuses across the GCC. We are FI. We inspire Filipinos. Ako po si Camille Joy Franco Rimando, 7 years ng OFW dito sa Dubai. Isa din pong co-founder ng Filipino Institute. Gumagawa ako ng mga video na pwedeng makatulong sa inyong pag-angat sa buhay. Katulad ninyo, isa din akong OFW na nagnanais na mabago ang buhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Panoorin po hanggang dulo para magkaroon ka ng pagkakataon na manalo ng free scholarship na handog ng Filipino Institute. Tara na! Simulan na natin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang 6 na paraan kung paano umangat ang isang OFW. Unang paraan, mag-ipon. Tama, mag-ipon. Importante ito kasi ito ang dahilan ng pagpunta natin dito sa abroad. Kadalasan, 2 years ang contract natin, kaya ugaliin nating ipunin ang ating mga sahod. Hindi natin sigurado kung tatagal tayo sa ibang bansa. Di rin natin sigurado hanggang kailan natin kayang magtrabaho pa. Lahat tayo, kahit gaano kaliit or kalaki ang sahod, kailangan nating mag-ipon. Kaya tayo di nakakaipon dahil sa sobrang pagpapadala sa Pinas o sobrang paggastos dito sa abroad. Kung maaari, magpadala lang ng sakto sa mga mahal natin sa buhay. Sa mga gastusin naman sa abroad, bilhin lang ang mga bagay na kailangan. Simpleng paraan ng pag-iipon. Pagkakuha mo ng sahod, itago mo na agad sa bangko ang 1/4 ng iyong sahod. Yung 1/4 ay para sa gastusin mo at yung 1/2 o kalahati naman ay mga papadala mo sa Pinas. Dahan-dahan pwede mong ibahin ang pagkakahati ng sahod. Depende sa pangangailangan. Pero mas maigi na nakakapagtabi ka ng 1/4 ng sahod mo buwan-buwan. Mahirap talagang gawin ang pag-iipon. Kailangan lang talaga ng disiplina. Pangalawang paraan ay utang. Utang, tama. Utang. Lahat ba halos tayo ay may utang? Maswerte ka kapag wala kang utang. Ang mahirap pa niyan, kadalasan sa mga OFW, di pa nakakapunta ng abroad, meron na agad utang. Ang nangyayari kasi, inuutang muna natin ang pagpunta natin sa abroad. Tapos babayaran na lang pag nakapagsahod na tayo. Tapos kadalasan, pag di nakakabayad ng utang, tumataas din ang interest nito. Ganyan nagsimula ang ibang OFW. Pero ang maganda dyan, kaya naman mabayaran yan. Kailangan lang ng disiplina sa sarili. Kung maaari, ay subukan na maglaan ng buwan-buwan na sahod para sa pagbayad ng utang. Pwede din na baguhin ang lifestyle para ibayad muna sa utang at di lumaki ang interes. Kung maaari, alam ko minsan mahirap gawin ito, ang umiwas sa pag-uutang ng malalaking halaga para di mahirapan sa pagbabayad. Lagi nating tandaan, umutang lang sa mga bagay na kayang bayaran at huwag uutang para lang sa mga luho. Pangatlong paraan, maging simple. Ano ba ang pagiging simple? Ito yung pamumuhay ng simple lamang. Karamihan sa atin, pag nag-a-abroad, unang sahod pa lang, binibili na agad ng mga bagong gadgets, nagbabakasyon na agad, ginagastos agad. Kung maaari, umiwas sa mga bisyo at luho. Huwag munang masyadong makipagsabayan sa mga uso. Tandaan na nandito tayo sa abroad para umasenso ang buhay at hindi para magmayabang kung anong narating. Kadalasan, yung mga nakikita mong iba sa Facebook na puro bagong mga gadgets, bagong mga bags, bagong mga alahas, pero inutang lamang pala. Mas maigi na ipon
kunin ang sahod at mamuhay ng simple. Lagi nating tandaan, di tayo nag-abroad para magpasikat ng mga gamit. Nag-abroad tayo para gumanda ang buhay natin. Ang mga gadget na yan, pagkalipas ng ilang buwan, malalaos na agad. Pang-apat na paraan, magnegosyo. Tama ka, kailangan mo ding magnegosyo. Sa ngayon, ang dami nating oras after ng trabaho. Kahit na wala naman oras sa trabaho, pwede pa ring magnegosyo. Hindi buong buhay mo ay nagtatrabaho ka sa abroad. Kaya laging tandaan na kailangan mo din ng negosyo pagkatapos ng abroad. Kahit nga nasa abroad ka pa, pwede naman humanap ng pagkakakitaan. Kailangan lang talaga ang sipag at tiyaga. Alam ko karamihan sa atin kontento na sa kinikita. Pero ang mas maganda pa rin, baguhin natin ang mindset natin. Habang kaya pa ng katawan natin, kaya pa ng oras natin, gumawa ng paraan para makagawa ng negosyo. Ang importante, kahit konti-konti, nadadagdagan ng kita at ipon. Panglimang paraan ay ang edukasyon. Pagtatanungin mo ko, ano ba ang pinakamagandang investment na pwedeng gawin ng isang OFW? Siyempre, sasabihin ko, ito ay ang edukasyon. Ang edukasyon ay di kailanman mananakaw. Pag may edukasyon ka, kahit san ka, pwede mong magamit. Kailangan sa mga OFW, tuloy-tuloy ang pag-aaral para ma-promote sa trabaho. Kailangan huwag magsawang matuto ng mga bagong skills na pwedeng makatulong sa promotion or pagpapalit ng trabaho. Mahirap mag-aral, pero syempre kung gusto talaga natin umasenso, kailangan natin ito. Malayo ang mararating ng talino, sipag at tiyaga sa mga OFW. Pang-anim na paraan, mapagbigay. Lahat ng hirap at pagod mo, lahat yan ay magbubunga. Pero syempre, kailangan din nating maging mapagbigay sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapwa. Ito yung sinasabi natin na pag nagbigay ka ng biyaya, lalo ka pang mabibiyayaan. Hindi naman required na araw-araw ay namimigay ka. Ang importante lang, namimigay tayo at nakakatulong sa kapwa. So ayan ang mga 6 na paraan para umangat ang isang OFW. Madami pang mga ibang paraan, pero ito ang mga paraan na pwede natin gawin ngayon pa lamang. Gawin lang ito at dahan-dahan makakasanayan din natin. Ngayon mamimigay na tayo ng free education na handog ng Filipino Institute. Etong education na ito ay libre lang. Pwede mo siyang magamit kahit saan sa mundo. Kung gusto mong malaman kung ano ba ang Filipino Institute, ilalagay ko sa description sa baba ang link ng school na ito. Kailangan mo lang gawin para makakuha ng libreng edukasyon, i-type mo lang sa comment sa YouTube channel ko ang Babangon Tayo. Abangan sa susunod na video kung mananalo ka. Hanggang sa muli mga ka-FI at magkita-kita tayo sa mga susunod na video na gagawin ko. Bago matapos ang video na ito, pa-like naman and share sa mga friends and family kung nakatulong ako. At syempre, subscribe nyo na rin ang channel ko. Lagi natin tandaan, ang buhay ay weather lang. Lahat ng paghihirap na nararanasan natin ay lilipas din yan. Kailangan lang talaga natin panalangin sa Panginoon, sipag at syempre ang tiyaga. Maraming salamat sa panonood. Stay safe. God bless. Ngayon mga ka-FI, samahan niyo ako. Ito ang kaya ko shirt ng Filipino Institute. If gusto nyo magkaroon din ng ganito, i-click nyo lang ang link sa baba para maka-order kayo ng shirt. Customized shirt, full sublimation. May kasama pang free mask. Kaya ko, kaya mo. Kaya natin to. Kaya natin to.